I would like to confirm, one, the Philippine law enforcement agencies, which would include the PNP, the National Bureau of Investigation, are now tasked to effect the arrest of Senator Bato de la Rosa. Ipinaaresto na si Senator Bato de la Rosa ng Justice Department matapos hindi pagbigyan ng Korte Suprema ang temporary restraining order na hiniling ng senador na target pigilan ng pagpapatupad ng ICC arrest warrant laban sa kanya. Si De La Rosa ang isa sa mga itinuturing na co-perpetrator sa madugong giyera kontra droga ng Duterte administration. I would like to confirm, one, the Philippine law enforcement agencies, which would include the PNP, the National Bureau of Investigation, are now tasked to effect the arrest of Senator Bato de la Rosa. Susundin naman ng Interior and Local Government ang naging pahayag ng DOJ pero hindi nito sinagot ang tanong kung muling bubuhayin ang 10,000-man dragnet operation para mahuli si De La Rosa. Paglilinaw pa ng DOJ na hindi ito manhunt operation. A manhunt is a dramatic or a sarsuela word. They will effect the arrest warrant. These are operational matters that I cannot discuss so that we don't defeat the purpose of the arrest, which is the ultimate objective is to bring him to the ICC. Kahit nakatakas na si De La Rosa mula sa Senado noong nakaraang linggo, sinabi ng DOJ na may alam sila sa posibleng kanaroroonan ng senador na itinuturing na ring pugante o fugitive from justice. I heard there are leads that they're working on. Definitely there are leads. As to the exact leads, I cannot discuss them. Hinihingi na rin ng DOJ ang mga CCTV footage mula sa MMDA kaugnay ng umano'y paglabas sa De La Rosa sa Senado noong madaling araw ng May 14. Sa ngayon, walang hold departure order laban kay De La Rosa dahil wala namang nakasampang kaso laban sa senador sa mga hukuman sa Pilipinas. Pero isa sa mga tinitingnan ng pamahalaan ay ang pagkuha ng Interpol Red Notice laban sa senador. There is an application for an Interpol Red Notice. Of course, that is a remedy available to us. Nagbabala rin ng DOJ sa mga posibleng tumutulong o nagtatago kay De La Rosa. There are consequences. Alam natin na sa panuntunan ng rule of law may pananagutan. Kung nagtago, hindi lamang po sa mata ng batas ng Pilipinas, pati rin po sa batas ng ICC. Samantala, pumalag naman ang Malacanang sa payag na tila nagtuturuan ng gobyerno sa pag-aresto kay De La Rosa. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, tinitiyak lang ng Marcos admin na legal ang pag-aresto sa senador. Para sa mga balitang napapanahon at on demand, Shim Cantos, Newswatch Plus.